Hey mga brods, may balita nga pa tayo dito kay Richie Rivero dahil balita nga kay Richie na gusto itong kunin ng TNT Tropang Giga at ng Meralco Bulls kung saan iti-trade nga daw nila eto pong si Newsome sa Phoenix para nga makuha nila eto pong si Richie Rivero. So biruin nyo yan mga brods, kahit ganito si Richie, rookie days pa lang or rookie years din niya ay kino-compare na siya sa value neto po ni Chris Newsome. So biruin nyo yan mga brods, syempre lumalakas rin naman kasi eto pong si Richie Rivero all throughout the season. Ngayong All-Filipino Cup, kitang-kita talagang potential ni Richie Rivero. Halos parang siya rin ang kanilang nagiging key factor ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. And yun nga, ang ganda rin kasi ng footwork ni Richie. Great point guard talaga ito. Talagang ini-involve niya ang kanyang mga teammates. Ang ganda rin ng mga court vision din talaga ni Richie Rivero. Tapos yung athleticism ni Richie, kayang-kaya rin dumakdak talaga ni Rivero. Biruin yan sa 6'1" or 6'2" ang height. Ang taas talaga tumalon ni Richie Rivero. Tapos mga brods, yung Euro step, master na yan ni Richie Rivero. At yun nga, kaya ito kinukuha na siya ng mga MVP teams dahil alam nila na gaganda ang kanilang kupunan kapag naandon si Richie. So yun nga, syempre meron din namang teams ang SMC mga brods na gustong mag-counter dun sa mga offers ng Meralco at TNT Tropang Giga. So ito nga ang SMB, interesado nga makuha si Richie Rivero. So bakit ganito na naman mga kabrods? Ang Phoenix, last season sa Commissioner's Cup, nakakatungtong ng semis. Pagdating na ngayon, nagtete-trade na naman mga brods. So syempre, ganyan talagang Phoenix kapag sa una nga lang daw lumalakas. Tapos bigla-bigla itong makikipag-trade sa mga bigating teams. Tapos kapag binigyan mo daw ito under the table, syempre kakagat at kakagat yan. So ito pong si Richie Rivero, once na-offer na ito ng SMB, syempre kakagat talaga ang Phoenix dito. Di hamak naman na mataas din talaga ang binibigay na sahod ng SMB kaysa nga daw sa TNT or Meralco Bulls. Pero hindi pa rin naman natin na-confirm yan dahil ito pong bigating grupo na ito, dalawang grupo na ito, MVP at SMZ, matataas talaga ang bigayan. Depende na lang sa player kung saan mo gustong kupunan. So sa SMB, alam naman natin na maganda ang kupunan na ito. Maganda ang fanbase, maganda ang lineup, malakas. Tapos kakakampiyon lang din nila last season sa Commissioner's Cup. Tapos ngayong All-Filipino Cup, sila pang ang defending champions. Kaya ito pong si Richie Rivero at ang agent niya, pagdating nga sa fame, sa popularity, syempre, mas gugustuhin niya ang SMB. And alam rin naman natin si Richie Rivero, isa rin ito sa mga media influencer talaga, social media influencers, na gusto rin talaga yung mga kupunan na kilala like SMB. So sa SMB rin naman, kailangan din nila ng mga point guard like Richie Rivero. Dahil yun nga, bali-balita nga, may gusto rin silang i-trade na player like Kit Jimenez and yung iba pang mga point guards neto na loaded na talaga ang SMB. Pero kay Richie Rivero, kailangan nila ito, potential at yun nga, bata-batang player pa. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba, babagay ba ito pong si Richie Rivero dito po sa SMB? At sino kaya ang bibitawan nila? Dahil alam naman natin na worth it din talaga kung makuha ng SMB. Ito pong si Rivero, hindi rin naman basta-bastang player to. Naging player na rin ng Gilas, nakakapag-champion na rin sa UAAP. Yun nga, bali-balita rin, may offer rin ito ulit overseas. At yun nga, offer pa nga ito dati, di ba? Sa Taiwan, pero hindi nga lang yun natuloy. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. And yun nga, gustong ibalik ng Barangay Nebra San Miguel, eto nga pong si Arvin or si AT, Arvin Tolentino. Dahil ito nga pong si AT ay gusto na rin kunin agad ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil yun nga, maraming ang nag-o-offers ngayon kay Arvin Tolentino, knowing na nasa Northport to, farm team ito, kaya gusto rin nilang kunin. Baka nga daw kasi maunahan pa sila ng Ginebra na ibalik ulit si Tolentino. So yun nga, alam ko mga brods, nagsisi ang Ginebra dito. Dahil nung na-trade nga si Tolentino sa Northport para nga lang makuha nila si Malonzo, lumabas talagang laro ni Arvin Tolentino mga kabrods. Ang ganda ng ginagawa ngayon sa Northport. Isang talo pa lang Northport mga brods as of now. 3-1 ang standing ng Northport Batampier ngayon. 3 wins at isang talo lang mga brods. At si Tolentino ang isa sa mga gumagawa doon. Kung di mo na ako nagkakamali, siya ang leading scorer ngayon ng Northport Batampier. Sa apat nga na laro, nag-average si Tolentino ng 22 points per game or halos 23 points per game na yan Tapos 7.5 rebounds per game at 5 assists
per game. So ang ganda ng numero na binibigay ni Arvin Tolentino sa Northport Battenberg mga brods. Rising star, potential maging superstar ng Northport kung hindi ito matitrade. So itong Ginebra, alam natin na galing Ginebra itong si Arvin Tolentino. Nakitaan na nga nila ng potential ditong si Arvin Tolentino nung nasa Ginebra pa ito. Pero bakit nila trinade? So ito na nga, lumalabas na lalo ang kanyang laro sa Northport dahil yun nga, binibigyan ito ng magandang minuto sa Battenberg. At itong Ginebra ngayon, gusto nilang ibalik naman itong si Tolentino after ngang ginawa nila kay Tolentino na trinade sa Northport Battenberg dahil yun nga, nakikitaan na nila ng potential talaga si Arvin. Lumalakas siya lalo sa Northport Battenberg. Tignan nyo na rin naman ang mga stats na binibigay niya. At sakto pa nga sa Ginebra, madadagdagan ang kanilang scoring puzzle like itong si Arvin Tolentino. Tapos injured pa si Jeremiah Gray, injured din si Scottie Thompson. Kailangan din talaga nila ng mga getting shooters like Arvin Tolentino. Yes, speaking of shooting, talagang gumanda ang kanyang shooting percentage na ito po ni Arvin Tolentino mga brods. Talagang mas naging efficient ito, hindi na yung tira ng tira na lang. So si Tolentino kasi, nag-evolve na yung laro na ito. Parang nagdadala na rin din ng bola ito. Tapos nagiging team player na rin. Dati sa Ginebra, parang nagiging role player lang siya. Tira lang ng tira kapag libre. Tapos hindi masyadong namamasa. Kaya sa Northport Battenberg, nag-evolve na or nagbago na ang kanyang laruan. And mas naging matured na ang laruan ni Arvin Tolentino. Nagiging prime years na rin niya ito sa Northport Battenberg. Kaya gusto itong ibalik ng Ginebra San Miguel. Lalong-lalo na All Filipino Cup ngayon mga brods. Gusto rin talagang ibalik ng Ginebra yung mga ganitong players na nagkaroon din talaga ng laro nung na-trade nila. So yun nga, medyo nang hinayang talaga ito pong si Coach Tim Cone dahil isa nga sa mga paborito rin niyang player dati, si Arvin Tolentino. Bigla-bigla na lang talagang na-trade. Dahil yun nga, lumalakas kasi lalo nung time na yun, ito pong si Jamie Malonzo sa Northport Battenberg. Kaya bigla-bigla nila itong kinuha. Pero hindi nila alam na bigla palang lalakas din talaga si Tolentino. As of now, mas mataas pa nga. Ito pong scoring average na ito pa ni Tolentino, 22.75 points per game siya. Pero si Malonzo nasa 17.67 points per game lang. Pero nakaka 8 rebounds per game na rin yan. So all in all, si Tolentino talaga ay nag-iba na ang laro. Tumaas na ang kanyang scoring average. Kaya mga brods, gusto na itong ibalik ng Ginebra. Dahil kung gagawin niya ito sa Ginebra, mas mapapadali na lang sa Ginebra na magkaroon ulit ng kampyonato, this All Filipino Cup. Dahil yun nga, babawi sila sa SMB after silang ma-sweep last season sa Commissioner's Cup mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, worth it bang ibalik ng Ginebra ito pong si Arvin Tolentino? Dahil para sa akin mga brods, medyo magtatampo na lang konti si Arvin Tolentino. Pero sa tingin ko, tatanggapin pa rin niya yan dahil business is business dito sa PBA. Wala namang personalan. So ikaw mga brods, komento mo lang at isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.